Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang nasabi niyo po noon, si Jesus Christ hindi omnipresent. Opo. Kasi po, sinabi niyo rin na pag pag dalawa o tatlong tao ang nagkakatipon-tipon, nandun siya Siya po ang may sabi noon. Oo nga po. Kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Opo. Di pagka halimbawa po, may nagkakatipon-tipon sa Cubao, meron sa Pandakan, meron sa Quiapo, tapos nandun siya, hindi po ba siya omnipresent pagka ganon? Paano siyang omnipresent? Doon lang siya sa Hindi po. Kasi sabi niyo po, nasa langit siya. Pero paano siya... Ang Ama. Pati si Jesus Christ nasa langit. Ganito po yun. Intindihin niyo po by biblical principles and logic. Halimbawa, may nagkakatipon sa Quiapo, andun siya. May nagkakatipon sa Cubao, sabay-sabay tayo, nandun siya. Pero wala siya sa kabaret nung oras na yon. Wala husin siya dun sa walang pagkakatipon. Baka nga nagkakatipon naman eh. Ang pinag-uusapan kung paano nila hold upin yung bangko. Di wala si Kristo ron. Proving that He is not omnipresent. Pero ang narinig ko lang ho, sabi niyo kasi nasa langit siya. Tama po. Kaya paano po siya magiging nandun? Yung espiritu niya po ang ibig sabihin. I will be with you even up to the consummation of the world, sabi niya. Ang ibig po sabihin, nandoon ako sa gitna nila, yung espiritu niya. Pakinggan niyo po. Sa 1 Pedro 1. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kita nyo, ang sumasa mga tao ng Diyos, yung Espiritu ni Kristo. But the Christ, as His being, is in the heavens. Colossus 3:1-2. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kristo'y nasa itaas, nakaupo sa kanan ng Diyos. The very being of Christ is there, but His Spirit can be anywhere. Anywhere He wants to. Kahit saan gusto ni Kristo, pwede niyang dalhin ang Espiritu niya ron. His presence in the Spirit is there. Halimbawa dito, nagkakatipon tayo tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, yung Espiritu niya andito. Pero siya nasa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos, sabi ng Biblia. Yung pong nakaupo sa kanan ng Diyos, di ba Espiritu rin? Opo. Yung Espiritu po kasi, may Espiritu pa yun eh. Pakinggan nyo. Genesis 1:2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. The Spirit of God moveth upon the face of the waters. God is a Spirit, but He is, being a Spirit, meron pa siyang Espiritu. Ang tawag po ron, Spirit of God. At hindi naman katakataka yun dahil ang Diyos tinatawag na Father of Spirits, 12:9 ng Ebreo. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan, at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo pasasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo mabubuhay? Tinatawag po siyang Father of Spirits, Ama ng mga Espiritu. Kaya po, hindi katakataka yung isang espiritu, merong pwedeng isugong espiritu. Kasi, the sources of all spirits is the Father. Kaya, meron tinatawag sa Biblia na Spirit of God. Actually, 7 po yung espiritu ng Diyos na yun eh. Pakinggan niyo po. Maniisa lang yun eh. Isa puro ng Espiritu Santo, pero yung 7 po yun. Pakinggan niyo. At may 7 ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng luklukan, na siyang 7 Espiritu ng Diyos. 7 po yun eh. Alam niyo po yung number 7 is symbolic of perfection. 7 ang Espiritu ng Diyos. Sama po. Magpapadoktrina po kasi ako sa 31, magsa-start na. Kung halimbawa po,
kailangan pong mabautismuhan para maligtas? It is the start of regeneration. Yun ang umpisa. Oh. You will be baptized, symbolic of being buried, then after rising from the water, symbolic of being born again into a new life and regeneration. Titus 3:5. Hindi mo pwedeng mawala yun. Pakinggan niyo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayun, paghuhugas, muling kapanganakan, at pagbabago sa Espiritu Santo. Regeneration in the Spirit, washing. Yung washing yun po ang bautismo, washing of sins. Tapos, rebirth na sinasabi ng Biblia. Kaya, tatlo po ang simbolismo ng bautismo Rebirth, washing, rebirth, and regeneration in the Spirit. Kaya po, hindi po pwedeng mawala yun. Isa yun sa mga batas ng Ebanghelyo. Ang pagsunod ho sa batas, dapat buo. Kailangan po yun. Ang bautismo, 2:38 ng gawa, ganito po. Ganyan. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Para po mapatawad ang kasalanan, then you start a new life. Kaya kailangan ng bautismo. Pero ang umpisa po, doktrina. Opo. Kung magpapadoktrina po ako at sa hindi inaasahang pangyayari, ma-aksidente ako bago ako mabautismohan, Hindi mo mangyayari yun. bakit? Ligtas kaya ako? Tinitiyak ko sa inyo, hindi mangyayari yun. Wala hong lumalapit sa Diyos na maaaksidente sa panahong hindi pa siya nakakatapos. Kasi, sabi ng Diyos, let those who are holy to be holy still. Kaya ang banal, magpakabanal pa. Ang marumi, magpakarumi pa. Kaya nga pati yung nagluluko na, hindi agad pinapatay ng Diyos Pinabayagan niyang magpakarumi pa to justify his punishment that he's going to give to them. Kasi kung hindi naman siya talaga nagpakarumi, paparusahan siya ng Diyos. Ngayon, yun namang matuwid, ang matuwid, magpakatuwid pa. You are given an allotted time to do for you to do that. Hindi ka po pwedeng mawala.